mapabuti pa ang pabigbigay serbisyo sa mga mamamayan. Nais ng pamahalaan na isulong ang Salary Adjustment Plan para sa mga kawani ng pamahalaan. Sa tulong nito, tataas din ang sweldo ng mga pinakamababang empleyado ng gobyerno. Si Elena Luna sa detalye. Binigyang din ni PCOO Secretary Sunny Coloma na layo ng gobyernong hikayatin ang pakikibahagi sa serbisyo publiko sa pagsulong ng Salary Adjustment Plan para sa mga kawani ng gobyerno. Bahagi ng makikinabang sa planong salary adjustment ang mga empleyado sa Malacanang. Kung sa termino ni Pangulong Aquino ang panukala, ipinagbabawal ng saligang batas na pakinabangan niya ito. Kung kaya ang makikinabang dito ay ang susunod na Pangulo. Tinataas natin yung level of salaries para ito ay maging competitive. No, ibig sabihin ng competitive, yung pamahalaan mismo pwedeng mag-compete for the best talent available. No? At magiging attractive sa mga highly talented, qualified, and willing people yung paglahok sa serbisyo publiko. No? At gaya ng binanggit mo, kung meron ng mabibenepisyohan ng mga pasya ng kasalukuyang administrasyon, ang prinsipyong sinusunod dyan ay mag-e-epekto lang ito sa susunod na administrasyon. Especially yung sa mataas na sahod, mas mataas na sahod sa Pangulo at sa mga senior government officials. Batay sa salary standardization, salary grade 33 ang pinakamataas. Salary grade 33 ang Pangulo na katumbas ng sweldo na 120,000 kada buwan. Kung maipatutupad ang panukala, ang matatanggap ng susunod na presidente ng bansa ay triple ng nakukuha ni Pangulong Aquino o mga 400,000 piso. Tataas din ang sweldo ng pinakamababang empleyado ng gobyerno na ngayon ay tumatanggap ng 9,000 pesos. Kahit sinong makatuwirang eksperto sa management ang magsasabi na kung gusto natin ang quality service, kinakailangan natin ay quality employees. No? At makakakuha tayo ng quality employees o quality officials kung meron namang kompensasyon. No? Kaya nga kung susuriin natin, marami ng mga government-owned corporations at mga financial institutions na nagkaroon ng sarili nilang batas o charter na tinatanggal sila doon sa pangkaraniwang sistema ng kompensasyon ng gobyerno para sa ganung paraan ay maka-attract sila ng top-level talent. No? At maisagawa nila yung serbisyo publiko sa pinakamainam na paraan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.